What's up, vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit lang like button. Also, follow me on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Rara Ryan on TikTok. Rara Ryan! Alam ko, naka-apat na content na tayo ng Riz. Andyan yung Spot the Difference, yung 15 builds, yung full review, tsaka yung 10 things you probably don't know about the Riz. Pero sa episode na to, ang gagawin natin, tuturuan ko kayo paano i-set up yung Riz para maging smart. Kasi entry level nga siya. Para ma-maximize, ito mga dapat gawin. Tara! Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Bango ah. Kaya pala, may little trees. Okay. So una sa lahat, syempre, start natin yung kotse. Tulad ng isa kong video, ganito mag-start ng push start button. Apak ng brake, at isang pindot lang ng push start. Alam ko, sa mga tunay natin dyan, white ang kotse ko. Itong kotseng to, kay kuya ko, kay Kuya Anton. Kaya kuya, kung nanonood ka nito, yung kotse mo nasa YouTube na. Dahil matipid nga pala ako, para hindi tayo gumastos ng gas, pwede natin gawin to nang hindi naka-on ang makina. So para gawin yun, kailangan lang pindutin ng 2 beses ang push start. Nang hindi nakaapak sa preno. Okay, so bago tayo mag-umpisa, syempre kailangan natin reset yung kotse. Para as if kung ikaw, kakakuha mo pa lang ng bagong raise mo. Yan, so na-reset na natin. So ang magandang gawin naman dito, unahin natin yung mga settings. Kasi ang kagandahan ng G tsaka ng turbo, maraming pwedeng i-customize. Pinakaunahin natin yung design. So sa design, kita naman natin kung alin dyan yung design na gusto mo. Para sa akin, ito yung ginagamit ko. Ngayon, ito, for example, buzzer, ito yung sinasabi ko sa sa isang video ko na customizable. Yung tunog ng turn signal, pwede mong palitan. Ito yung tunog ng 2. Ito yung tunog ng 3. Sa akin, ako, 3 ginagawa ko kasi ito yung pinaka hindi masakit sa tenga. Ito yung opening sound volume, yung BSM buzzer volume, tsaka RCTA buzzer volume. I-check nyo na lang kung alin yung preferred yun na, na volume. Pero yung 2 para sa akin, okay naman siya. Yun sa vehicle setting. Sa BSM, RCTA, stock, parehas naka-on. I-recommend ko, wag yung i-off. Alam ko, madami kasi nagre-reklamo na owners, wala daw door switch dito sa panel. Pero hindi mo na kailangan, nandito na kasi. So, kailangan lang talaga ayusin yung mga settings. Actually, naman siya, parang automatically, nakaset na siya lahat para sa'yo, except yun. Tara, gawin natin. Door lock. Ito para sa akin, di ba una nakalagay dyan yung vehicle speed link door locking function. Ito yung kapag tumatakbo ka na, tsaka siya magla-lock. Kung mapapansin nyo, naka-on siya. Ito yung shift position link locking function. Ito yung kapag galing ka sa P, pag inalis mo, nagla-lock siya. Tapos ito naman, kapag pumunta ka sa park, doon naman siya mag-unlock. Ako, i-recommend ko, ito yung i-on. Tsaka ito. Kasi yung speed sensing, para sa akin, once na nag-park ka na, hindi siya nag-unlock. Ito, gusto ko, pag nag-full stop na ako, nilagay ko sa park, lalabas na ako, may automatic na mag-unlock. So ito, kapag inalis natin siya sa P, automatic na siyang nagla-lock. So pag binalik natin siya sa P, automatic na siya mag-unlock. Wipers, yung standard, naka-on. Huwag yun na lang din galawin. Kung mapapansin nyo, sobrang smart ng Raze. Kasi kapag nag-reverse ka, doon din automatically mag-wipe
yung rear wiper. Ito last. Sa display settings, hanapin niyo yung end display type. Naka-standard yan. Pero gawin yung hindi off. Eco. Yan. Para kapag pinatay mo yung kotse, may grade ka makuha. Di ba? 0. Tapos, ang kagandahan kasi sa G tsaka sa Turbo variant, meron silang auto-climate na aircon. Kapag auto-climate aircon, ako, i-recommend ko, gamitin mo yung auto function. Kasi, syempre, mas mautak sila kaysa sa'yo. Hindi ko alam kung bakit kasi dito sa atin, pinipilit ng mga tao na mag-manual mode kasi mas magaling daw sila kaysa sa automatic. Kaya nga, bago ang auto-climate, di ba? Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.